today, I wanna share with you and I wanna talk about prayer. Di ba? Prayer. Alam niyo, blessed na blessed po ako. Tontuwa ako kasi sa growth ng kids natin today. They're very active and they're very hungry for the presence of God sa life nila. More so, dahil friends ko sila sa Facebook, nakikita ko yung mga pinopost nila. And this one kid, champion kid po natin siya. Hindi mo siya akalain. Nasa kanya ko mahuhugot yung pag-uusapan natin today. You know, God loves the kids. And in their innocence, and their childlike faith, their child sila eh. And their faith as a child, they really, grabe. So we're gonna talk about prayer, kasi may isang champion kid na nag-post ng kanyang memory verse for that day. Sabi ko parang, first time kong na-encounter, hindi first time na na-encounter, first time siyang nag-struck sa akin na, may verse palang ganito. So dahil parang nagduda ako, may verse ba? Tinignan ko kung tama. Siyempre, teacher tayo eh. Tingnan natin kung tama yung pinupost nila sa Facebook, no? Pagtingin ko, isa tong kwento na matagal ko nang na-encounter, pero yung unang talata niya, dun pa lang siya yung, sinabi pala ni Lord yun. So thank you, Champion Kid. Good job, teacher. Good job, Champion Kids teacher and volunteers. Dahil dyan, meron tayong pag-aaralan today. Okay? Hindi ko na babanggitin para walang favoritism. Alright? But today, I just wanna talk to you about prayer. Alright? And it's found in Luke 18 verse 1. Ito po yung caption niya. Shinare niya kasi yung post ng Facebook page natin. Come worship with us. At ang caption niya is Luke 18 verse 1. Basahin natin na sabay-sabay. Hindi sabaw-sabaw, sabay-sabay. 1, 2, 3, read. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi mo sa katabi mo, always pray. Sa kabilang katabi mo naman, do not give up. Alam nyo, itong pagdaanan natin itong parable na to, it's a very familiar parable. Pero this particular verse, yan ang caption niya. At parang first time kong na-encounter ulit yung salita na, always pray and not give up. Kaya gusto kong pag-usapan natin to today, kapatid. So para walang mahihiya, everyone's eyes closed. I have series of questions. And since we are in the presence of God, I want you to be as honest as possible if you have an answer to my questions. Di naman kailangan ibingo nyo lahat ng question ko, no? Pero taas lang ang kamay, no judgment, but just pure honesty before the presence of God. How many of you here believe in the power of prayer? You believe that God hears your prayers. You believe that your prayer can be effective. Pero honestly, hindi ka nagpe-pray the way you should. Biglang may nagbabaan ng kamay. Naniniwala ka, effective ang prayer, there's power in prayer, and yet, hindi ka nagdadasal madalas. Parang kumalahati po yung nagtaas ng kamay. Pero thank you for your honesty, walang sisilip pa. Next question would be, you believe that prayer is powerful, it is effective, but yet, when you pray, you feel most of the time na hindi epektibo yung prayer mo. Parang di ka naririnig ni Lord. Sinong nakaka-relate doon? Na nagdadasal ka, pero parang kala mo di naririnig ng Panginoon. Kaya parang, wag na lang akong mag-pray. Suko na mi. So, everyone's eyes open na po. Baka makatulog kayo, magtuloy-tuloy. Tapos idadahilan nyo po sa akin, nananalangin kayo. Opo, mamaya na tayo manalangin pagkatapos mag-aral, ha? Mananalangin tayo. Pero kapatid, that's the reality. Even with many Christians today. We believe in the prayer, in the power and effectivity of a prayer. And yet, we do not always pray. Hindi tayo lagi. Pag sabi kasing always, hindi once a week, hindi once a day. Parang sabi nga na, in the words of the poet Salbakuta, every hour, every minute. Diba? Sabi, and not give up.
Sabi, hindi lang basta lagi kang nananalangin, at sabi, huwag kang hihinto na manalangin. And ayoko pong sabihin yon para i-guilt kayo, na i-condemn na kayo na, ay, nagtaas kasi ako ng kamay. Sabi ni Pastora, honest daw eh. Tapos sasabihin niya, bibigyan niya ako ng word. Pero this is where God wants us to be free. Because we need to understand what prayer is to God. It can be kasi prayer na standard ng simbahan, standard ng leader mo. And yet God designed prayer to be an enjoyable thing. Pero since alam ng Panginoon, sabi nga niya, kaya nga niya kinausap yung mga disipulo, kasi alam ng Panginoon na hindi ka laging mananalangin at hindi all the time gusto mong manalangin. Kaya nga ang sabi niya, they should. Dapat ito yung ginagawa nila, pero alam kong hindi nila magagawa yan. So here's where God is saying na hindi lang to basta makita natin yung katotohanan, but to see how effective prayer is in the life of Jesus. Kasi if we're gonna follow, hindi yung standard hindi yung prinsipyo lang na kailangan mo lang itong gawin mo yan, checklist, hindi. But to follow how Jesus lived His life in prayer. Because if there is one thing constant, pag sinabing constant, hindi nagbabago sa buhay ng Panginoon, and that is His prayer life. If there is one thing that remains true and true, kahit na anong gawin ng disipulo niya, nananalangin siya. Kahit anong mangyari sa Roman government, nananalangin siya. Kahit anong kaguluhan ang nakapaligid sa kanya, nananalangin siya. Anong bad news ang marinig niya, nananalangin siya. So you see, it's not occasionally, but on all occasions. So this is what the Word is saying to us, that we should always pray and to not give up. And if we're gonna learn and look at the life of Jesus, He prioritized the presence of God in prayer. That's what pursuing the presence is, kapatid. Kumbaga, naglalaan ka ng oras mo ng sarili mo sa panalangin para mapuspos ka at mapuno ka ng presensya ng Panginoon. So kung tatanungin mo, epektibo ba ang ginawa ni Jesus na lagi siyang nananalangin? Let me tell you, kapatid, kung titignan natin ang buhay ni Jesus, His prayer empowered Him to overcome every temptation. Yan po pinag-aralan natin last week. We want victory over temptation. We see that in every temptation of quitting in life, quitting sa calling niya, quitting sa ministry niya, di ba? Dahil ang daming gulo, He prayed. In His prayer life, His prayer empowered Him to do and obey what God has called Him to do. He was able to minister to others because He's praying a lot. He healed people. He loved people the way the Father loved people. Gusto niyo bang makita yun sa life ninyo? Ako gusto ko. I wanna live the life of Jesus. And if I wanna have the same result as Jesus, then I should pray the same way as Jesus. Kasi sabi nga wala naman siyang ibang ginawa kung hindi nanalangin siya. So ano ba itong panalangin, Pastora? You know, ito yung magiging paalala natin sa buong pag-aaral natin and even paglabas natin dito. Ito po yung title ng preaching natin, which is, But First, Pray. Bago muna, manalangin ka. Bago ang lahat, ito muna. But first, pray. In all occasions, but first, pray. But why do you think we struggle to be consistently and effectively pray and spend time with God? Kasi lahat tayo nagtaas ng kamay, almost all. Naniniwala naman tayo sa panalangin, dapat tayong nananalangin. May kapangyarihan kapag nanalangin ka. And yet, nagsastruggle tayo. 3 reasons why we struggle to pray. I believe number 1, we lack focus.
Sa panahon natin na very fast-paced, kailangan, pagkatapos dito ka naman. Pagkatapos ito, meron ka pa. Hindi pa tapos to, meron pang kasunod. Sinong gano'n ang schedules? Di ba? May marami pong anak. Katapos ng umiyak nung isa, bawal huminga. Doon ka naman sa susunod na anak. Ma, gano'n. Ano ba kayong mga baka? Narinig ko na yung sa nanay ko kasi, ma, pagod na yung nanay ko. Ma, ano. So, we lack focus. It's easily to be distracted. It's easily to get bored. Sinong nakakatulog dito pag nananalangin? O kaya parang, dahil bored ka na, nakalimutan mo na yung pagpipray mo. Parang, hindi, sige, iba na lang, mamaya na lang ulit pag bumalik na. And that's the reality because of the fast-paced changing ng sitwasyon natin dito sa mundo. Another reason is we lack confidence. We want to pray, but we don't know how to pray. Nai-intimidate tayo doon sa mga may titulo sa panalangin, MD, Master of the Langin. Or Master in the Langin. Diba? Yung parang, grabe si bro, nagko-quote pa ng scripture, oh. Let your heaven come down, gano'n. Tapos ikaw ang pagpipray mo, Lord, thank you for the food. Amen. Pero hindi yun pamamaliit. Pero kasi di ba minsan nakukumpara mo, ang haba mag-pray ni sis, kaya ayoko rin mag-prayer meeting. Ang haba niya manalangin, alabot sa kanya napunta yung mahabang prayer item. Alam niyo, guilty rin po ako dyan eh. Shock sa kanya napunta yung... Kasi ang galing eh, talagang maan mo articulate. Mga prayer warriors. Di ba? Ikaw, prayer warrior, ano yung pagpipray ko? Ano ba yung susunod ko? Sino nga ba? Jesus ba o Father? Di ba? Halo-halo na. Minsan nakalimutan mo pa mag-amen. Tapos na po. Walang amen eh. Di ba nakaka-intimidate sometimes? Aminin natin yan. May mga dito ba tayong kapatiran na hindi na umaattend ng prayer meeting kasi ang rason mo, hindi ko alam mag-pray. We struggle. Another reason could be lack of faith. Maybe you have given up on prayer because may pinag-pray ka before na hindi mo nakita ang kasagutan. And you say, bakit kasi nangyari yun? Nagsabi naman ako kay Lord na i-protect niya yung finances ko, tas na-scam pa rin ako. Ayoko na. When you give up, you do it your way. You live by sight, not by faith. And these are the 3 reasons that we can be guilty of. That's why we don't always pray. We give up on praying. And real talk lang, no? At least isa dyan, nandyan tayo, kapatid. Aminin natin. And today, it's not to make you feel guilty of it, but like I said, Jesus wants us to be free. Because if God said to His disciples that we should always pray, then it is for our good interest. He wants us to experience it the way He designed it for us. Hindi po siya obligasyon. Because when you look at Jesus, the many times in the gospel, when He prayed nung nagdadalamhati siya. He prayed while He was on the cross. He prayed before He was dying. He prayed nung pinipersecute siya. He prayed before siya kumain. He prayed after niyang mag-minister. He prayed outside the crowd. He prayed all the time. He prayed on the lake. He prayed on the mountainside. He's always praying. And if we're gonna look at the life of Jesus, it's not what you do, but it's how you interact with God. If we're gonna learn from Jesus the way He prayed, it's not because He needs to do it, but because it's the way He lives. It's a part of His life. Kasi kung tatanungin natin, paano nagagawa ni Lord always praying? It's just a part of His life. He just interact with the Father. Kaya nga when we are gonna think about prayer, it's not what you do, but it's how you live. So let's go to the parable, kapatid, kung saan kinuha ng ating champion kid yung kanyang caption sa Facebook.
Basahin natin sabay-sabay. In Luke 18 verse 1 to 8. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. So sa isang bayan daw po, may isang hukom na hindi matuwid. Walang takot sa Diyos. At may isang byuda na patuloy na lumalapit sa kanya nang hihingi na ang katarungan. Kasi po nung time na yon, in that time of Jesus, pag widow ka, wala kang maraming rights. Wala kang maraming ari-arian. So nung dahil na byuda siya, nawalan siya ng titulo, nawalan siya ng authority, nawalan siya ng possession, she's trying to get justice. Doon siguro sa mga naniningil sa kanya, sa mga nangiipit sa kanya. And sabi, for some time, verse 4, he refused. Ayaw siyang pakinggan ng judge. Your Honor, di ko na po alam. Sabi, but finally, he said to himself, even though I don't fear God, kahit wala akong takot sa Diyos, sabi nung hukom, at wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao, dahil ang byuda daw, sabi niya, he keeps bothering me, ang kulit. Gaano kakulit? Sabi niya, araw-gabi. Araw-gabi. Nandun siya, judge, baka naman. Judge, baka naman. Sinong kaaway mo? Hindi ko na po alam, Your Honor. Di ba? Hindi sabi, and sabi niya, so that she won't eventually come and attack me, binigay niya na lang yung justice. Dahil ang kulit ni byuda, sabi niya, sige na, bibigay ko na yung gusto mo. And the Lord said, from the story, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for His chosen ones? Who cry out to Him day and night, will He keep putting them off? Sa Tagalog, kapatid, kung ang isang hukom na hindi matuwid at walang takot sa Diyos, masama ang ugali, in short, ay nabigay yung kagustuhan, kahilingan ng isang byuda, how much more ang isang matuwid at mabuting Diyos? Ipagpapawalang bahala niya ba ang daing mo, ang dalangin mo, ang hinaing mo, ang iyak mo sa Kanya, gabi at araw? Minsan kasi tayo, di tayo nakalas ng 5 minutes eh. Lord! Hindi, bahala na. Lord, bless mo na lang yung gagawin ko, Lord. Di ba baliktad? Imbes na tayo yung hihingi ng plano ni Lord, na bless na niya, ako na lang, Lord, ang tagal kasi ng 5 minutes, prayer request ko pa, Sabado pa sila magpipray. So, di ba? Here's what the God of hosts is saying, kapatid. It's not to compare yung similarity niya na nakukulitan siya sa atin. It's not that kind of comparison na dahil nakukulitan din si Lord sa atin, binibigay niya, o kaya nababago natin yung isip niya. Hindi, kapatid. Because He is a just God. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung tama para sa'yo. Kaya nga, sabi niya yung justice dyan, kapatid, in the Greek context, yung original word niyan, yung justice na yan, it's not just against your enemy na ganti ng Panginoon. Hindi yun yung justice na yun. Pag sinabing justice, what is just, what is right, ano yung nararapat para sa'yo? Mabuti man yan o hindi, yung kung ano yung nararapat para sa'yo, ibibigay ng Panginoon yan. That's the kind of God we have. That we need to interact to in prayer. Lumalapit tayo hindi para may pagawa ang Panginoon sa atin. Kung hindi, hayaan lang natin siyang ibigin tayo because sabi niya, I tell you, He will see that they get justice. I will make sure you get what you need. I will make sure that you will get what is right for you. But here is the complaint of God. However, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? We know the heart of God. And yet there's only one complaint. Walang lumalapit sa akin. Walang nananalangin sa akin. That's what He's saying. That's why it's a conclusion of His first verse when He said, they should always pray and not give up.
Because I need to find people believing in me, pursuing me because I know what's best for them. That kind of faith, kapatid. And when we look back again in the life of Jesus, He did not just pray because it is a thing that He needs to do, but because He knows His Father's love for Him is the best. I just want to be with my Father because He knows what's just and right for me. The same way we talk to a friend, kapatid. Friend, may problema ako. That's what it is. So if we want to know what prayer is, kailangan nating malaman ano ang hindi ang prayer. Prayer is not a formal presentation. Hindi mo kailangan ng formal language, hindi mo kailangan ng formal posture, na kaya mong i-memorize yung KJV, Thou shall not, Lord God, thy power. Diba? Alam niyo po, meron po akong friend, di naman po sa nangongondem. Pero iba yung religion niya, isa siyang deacon. Ang tawag sa kanya, deacon siya. College friend ko po siya. And when we visited Florida, nagstay kami sa kanila. So we know na, siya, religious. Kasi nga po, deacon siya sa, di ko na po sasabihin yung religion. Para wala po tayong issue, Your Honor. Tapos, nagiinuman sila nung isa kong kaibigan. Nagmumura siya, dami niya mura, ganyan. So magpipray na ng panalangin, ganito po siya magpray. Ama sa langit, pinasasalamatan ka namin. Handog namin ang pagkain na ito, ganon. Sabi ko, lasing ba si Kuya? Pero dahil ganon pala sila magpray. Dahil deacon sila, they need to be formal. Ibig sabihin, when they are formal, they carry authority to lead people in prayer and God hears them. Kasi kakamura lang niya eh. Tapos biglang nung kakain na, sabi nung asawa niya, dinner is served. Ama sa langit. Biglang nagbago yung tono niya. Mahabag na. Ganun pa siya. Sabi ko, alalim, grabe. Sabi ko, doon ako paniwala. Parang, Lord, nasa stumble ako. Ayun, Lord, sabi, love your neighbor, ganun. Do not condemn. Pero grabe, it's not a formal presentation. Kailangan mong magbihis, magpostura. Kailangan mong maging perfecto para... Alam mo yun, kailangan tama yung salita mo. Hindi, kapatid. Prayer is not giving God a wish list. Tandaan nyo, kapatid, God is not a spiritual vending machine. Pag hinulugan mo, okay, jukebox 5, 0, 0, tero, 1, tapos may lalaglag na prayer, item mo. Sagot sa prayer mo, hindi, kapatid. That's not prayer. You're giving God your demands. Lord, ito, yes, you pray for your request, pero hindi yung lalapit ka na, para ka nag-order ng sisig sa table 12. Pa-follow up nga yung sisig namin. Hindi siya God, hindi siya wish list. It is not also a negotiation. When you pray, hindi ka nakikipag-negotiate kay God na feeling mo, mababago mo yung isip ng Panginoon. Gaya nung widow, hindi niya nabago yung isip ng Panginoon. Alam lang ng Panginoon yung tama para sa kanya. Kaya niya nakuha. Hindi yung, Lord, pag binigay mo to sa akin, promise, magde-devotion ako every day. Diba? Lord, pag pinagaling mo lang to, magsisimba ako kahit hindi Sunday. May condition ka sa Panginoon. That's not prayer, kapatid. Prayer is not a performance. It's never what you do to win the favor of God. Then nagpe-pray ka, siguro, kaya to laging blessed kasi nagpe-pray siya. Hindi. Hindi niya nakuha yung favor ng Panginoon dahil sa ginawa niya. Hindi rin to impress people, kaya binibigyan siya ng pabor ng tao. It's because when you are in the presence of God, you win the favor of God. And when you win the favor of God, you win the favor of men. Hindi dahil sa ginawa mo, it's just because you just love to be with God. Kaya nga, if God is for you, who can be against you? Kung siya yung backer mo, siya yung attorney mo, walang pwedeng maging against sa'yo. That's the favor of God. Hindi dahil sa ginawa mo, kapatid. It's because of His love for you. That's what's best. That's just. That's right. But ang tanong, can he find faith? Even ngayon na nag-aaral tayo, kapatid, kung dumating bigla si Jesus, ilan sa atin dito ang matatagpuan niyang may pananampalataya sa Kanya?
What is prayer? Pastor Craig Groeschel said it perfectly. When we're gonna look back at the life of Jesus, prayer is not just an action you do, but prayer is a way that you live. Bakit siya nagiging madali kay Jesus? Because it's part of His life. Hindi lang siya part, that's His life. He seeks the presence of the Father because His life is dependent on Him. Hindi dahil i-check na naman, baka na naman mag-post sa GC si Pastora, mag-pray kayo. I-love nyo yung prayer, unahin nyo yung prayer, prioritize nyo yung prayer. Hindi, kapatid. Kaya tayo napapagod eh. Kasi we think of prayer as an action on our to-do list. Kapag pray na ba ako, hindi pa ako nakapag-pray. Di ba nakaka-guilty? Parang feeling mo ikaw yung pinakamasamang tao. Parang, Lord, ba't hindi ko gustong mag-pray? It's because mali yung mindset natin, kapatid. So always go back to Jesus. Hindi lang niya yung tinuro, yung katotohanan. He showed us the way. And when Jesus is praying, He just loves to be in the presence of His Father. Kapatid, prayer is a lifestyle. It's not a lifeline. Hindi siya option. Na dahil walang-wala na ako, tsaka ako mananalangin. Dahil may kailangan ako, tsaka lang ako lalapit sa Panginoon. Kung kailangan talagang takot na takot ako, kailangan pa talagang matakot ako, bago ko maalala ang Panginoon sa... Kapatid, what God is teaching us today, especially in our generation and our culture now, is for His sons and daughters to be aware and to be sensitive in His presence. He's always there and yet walang pumapansin sa Kanya. Parents, how many of you will complain to your children na sobrang busy nila buong maghapon sa labas at pag pumasok sila sa loob ng bahay, parang wala silang nakitang magulang sa loob nito? Oh, di ka mag-hello? Kasi kinagalitan din po ako ng nanay ko. Ito na po, mahal na Reyna. Ito na po yung pagkain nyo. Di ka man lang mag-hi. Di ba ang ano nun na andun ka, and yet di ka pinapansin. Nandun ka, may something ka para sa anak mo, and yet hindi sila humihingi sa'yo. How would you feel, parents? Now we have a glimpse of what God would feel if we ignore Him. Kasi yun nga He's always around you. He's always with you. He will never leave you nor forsake you. So if He's always there, how come we do not pray? How come we do not talk to Him? How come we do not acknowledge Him and say, God, salamat tayo ko pala nagbigay ng araw na to? So it's a lifestyle. Pag sinabing lifestyle, pamumuhay mo, mula paggising mo hanggang sa pagtulog mo, it's part of you. Hindi siya last resort. Kapatid, what can we learn? Pray privately. This is how Jesus demonstrated how to pray, when to pray. Matthew 6 verse 6, hindi ko pa alam kung nandyan yung Matthew 6 verse 6. Wala po. Okay, so hindi ko po nailagay siya, but Matthew 6 verse 6, ang sabi po dito, but when you pray, tama yung sorry po, technical difficulties. Let me correct that kasi ayoko pong ma-mislead kayo. Baka po bumalik kayo sa akin. Ayoko na magbasa ng Bible, wala naman sa Philippians yung verse na yan. Nasa Matthew 6 verse 6, okay? Matthew, ulit-ulit, sabay-sabay. Matthew 6:6. Ito po ang sabi sa Matthew 6:6, napagpalit ko sila. Matthew 6:6, sabi dito, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tignan niyo yung verse, kapatid. Pinakilala yung pananalanginan mo, hindi basta Diyos, kundi Ama. Ibig sabihin, when you are in prayer, you are in a relationship, intimate, personal relationship
coming to the Father, not just God, but to the Father in heaven. At ang sabi niya, find a place secluded. Paano naman yan, pastora? 10 yung anak ko, ang gulo. Let me tell you, sa banyo, safe po kayo. I've done that. Nasa banyo po ako nananalangin kasi pag sa banyo, wala naman sigurong, tapos ka na? Unless talagang taking time ka. Pero if you need just to spend time and say, Lord, hindi ko kaya nang hindi ko nakikipag-usap sa'yo. Hindi ko kaya nang hindi lumalapit sa'yo. Hindi ko kaya nang hindi ko maramdaman yung presensya mo, lalo na't kung magulo dito sa bahay, magulo sa trabaho, kailangan ko, Panginoon, find a room and say your prayer there. Alam niyo yung prayer? Yung ginawa niyo lang, Lord, kailangan kita. Prayer is just talking to your Father. Sabi nga niya, the other translation, talk to your Father in heaven. That's prayer. It's not a performance. Nakala mo pang may ilatag ka doon bago ka makapanalangin? Hindi, kapatid. It's just finding your private room. Bakit private? Sabi ko nga, di ba, we lose focus easily. Nananalangin ka, iniisip mo, nasusunog kaya yung sinaing ko? Di ba? Nananalangin ka, dapat nasa presensya ka ng Panginoon, pero nasa kusina ang isip mo. Nasa trabaho ang isip mo. The reason why we need to be in a secluded place, it's just you and God, is so that yung focus ma-shift from you to God. Wala kang ibang nakikita, wala kang ibang naririnig. And when God is lifted high, when God is parang magnified, kapatid, the manifest presence will fall into you. That's when it would make sense. Remember, manifest presence is making sense to you. That's when you will feel loved. That's when you will feel comforted. That's when you will feel strengthened. Kaya kung sa trabaho kayo, ma'am, washroom break lang. Lord, I need your strength today. Iba yung boss ko today, dragon siya ngayon. Diba? Wala naman pong boss dito na dragon, no? Kailangan lamb tayo, Christians. Lion po, wag po dalin sa sa trabaho. Diba? And then you will feel the direction of God. Do this, do that. Kasi it would make sense to you, maririnig mo yung boses niya. Maririnig mo, makikita mo siya. When you are focused to God, you will become more aware of what God is saying, what God is doing, what God is showing to you, kapatid. You want that? You want your prayer to be effective? You want your prayer to answer? Then pray privately, kapatid. So that yung focus mo, it's just God. Lord, what do you want to say? What's your plan, Lord? That's prayer, kapatid. But sabi nga, when the Son of Man comes, will He find faith? He will find fight. Hindi faith, fight. Labanan mo na lang. Di ba, literal na, pakikipag-away na lang ako, Lord. Kaysa manalangin, mas okay makapag-away. Hindi, kapatid. Faith, sabi ng Panginoon. So pray privately. Intimacy is never accidental. Walang nagiging close by accident, by chance. It's intentional, kapatid. It's when you are one-on-one. Doon nyo nagkakakilanlan. Doon nyo naririnig ang isa't isa. Doon nakakapag heart-to-heart. Doon nakakapag, diba? Face-to-face. Kahit yung face-to-face mo is yung face-to-face ni Ami Perez. Nagagalit ako, Lord! Diba? You can. In the presence of God. So if you want to experience the presence of God, find a private place. There's always one. May kotse ka, doon ka. Few minutes bago ka mag-drive. That's your secluded place. When I was full-time sa corporate before, my prayer time is always when I'm driving because I can scream kahit nagda-drive ako. Lord, hindi ko talaga kaya, Lord. Umiiyak ako. Minsan na lang pag nasa stoplight pag nagiging aware, kasi pagka si Lord lang talaga, nabubuhos mo eh. So pag naging aware ka na, ay, nasa kalsada pa pala ako, may mga tao nakatingin sa'yo kasi pumutuloy luha ako habang nagda-drive kasi umiiyak ako kay Lord.
Kasi doon walang nakakakita, walang nagja-judge sa akin, walang nagko-correct ng sinabi, kapatid, wala yata yan sa Bible. Diba? Kaya nakaka-intimidate eh. Sige na, hindi ikaw na nakaka-quote. Lamentations, may book bang Lamentation? Diba? Natanong mo ba eh? Kasi grabe yung MD, Master in Dalangin talaga eh. May scriptures. May Lamentations po kahit i-check nyo sa Old Testament. Kasi, diba? So find a place and be private before God. Pray entirely. Sabi ko nga, pag sinabing entirely, lahat, what do you pray about? Yan po yung Philippians 4:6. Lord, pasensya na, Lord. Tinatama na po. Philippians 4:6. Wag malilito ha, kapatid. Philippians 4:6. Pag tinuro sa life group po, ituro natin ng tama. Philippians 4:6. What do you pray about? Anong sabi ni Paul? Pray about what? Pray about everything. Whatever you question about, whatever you care about, whatever is weighing you down, whatever you are burdened about, kapatid, if it's on your mind and your heart, it's probably in the heart of God. Why? Because He cares for you. If there's a need that needs to be addressed and needs to be confronted, it needs to be put in order, it needs to be restored, God wants the best for you. So kailangan yun nandoon so that you will be prompted to come to God and say, God, I'm here. Ang dami kong tanong, ang daming confusion, Lord, ang dami kong takot, Lord, ang dami. Pray about everything, kapatid. Even yung complain mo, yung galit mo sa gobyerno, God can handle that. Kung hindi na yan ma-handle ng mga kaibigan mo, ina-unfriend ka na, kasi lagi na lang si BP Sara, Uniteam, bongbong ang pinag-uusap. Sawa na ako, yung mag-social media, hindi ko ma-handle. Nag-iisip pa nga ako kung nasan si Alice Guo. Diba? Dahil ko ng problema, iniisip ko pa kung nasan si Alice. Alam mo, gusto ko na rin magpanggap na Alice kasi ang dami nang niyang mga freebies. Alam niyo po ba yun sa Facebook? Marami na siyang free car, free house and lot. Kailangan lang niyang mag-PM sa kanila kung nasan siya, gano'n. Para makuha niya yung mga premyo. Sabi ko, gusto maging Alice Go, ang dami niyang premyo. But anyway, pray about everything, God. Dahil God can handle everything. Why? He cares about you. If it's too much for you, He cares about you, kapatid. He loves you. Ayaw niyang lagi kang tuliro. Ayaw niyang lagi kang lutang. Ayaw niyang lagi kang sabaw. Ayaw niyang lagi kang natatakot. Because He has something the best for you. But again, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Alam niyo po, the reason why we struggle, this is my favorite 7-Eleven bento box. Para po sa mga ka-7-Eleven buddies ko dyan, baka alam niyo po ito. Why do we struggle to pray about everything? Because we're still doing compartmentalized life. Pag sinabing compartmentalized, parang bento box nga po, may kwarto para sa fish cake. Sarap po to, samgyup yan. Sa 7-Eleven. Diba? Mas mura sa 500, 150 lang po yan. Pwede po nagbebenta. Merong room para sa, kimchi? Kimchi! Oh, 7-Eleven buddies, let's go. Sabi, meron pang itlog. Ito po yung kanin na may samgyup sa walang magugutom, walang matitemp. Kailangan matest natin yung pinag-aralan last Sunday. Victory over temptation. Oh, tingnan mo yung katabi mo kung naglalaway na sa gutom yan. At merong sauce. And most of us here, if we are honest to admit, our life is like that. Hindi pwedeng mag-crossover ang work life mo, ang love life mo, ang church life mo, ang home life mo ng isa. So minsan si God naiiwan sa church life mo lang. That the rest of the part ng buhay mo, wala dun si God kasi nakakulong lang siya sa isang compartment. Lord, diyan ka lang ah. Pag ito ako nang bahala dito sa love life ko, madali lang naman to eh. The way to a man is through his stomach. Di ba?
Kaya ko na to, Lord. Magaling ako magluto. Kapatid, God is not a compartment, isang bagay na ilalagay mo lang sa compartment mo. He needs to be in the center of every bento box mo. If your kimchi is there, you need to find Jesus there. Not kimchi. If that's your church life, where the kimchi is, Jesus should be there. If that's your financial life, kasi dito tayo sa gold ha, kasi 500 diba? So if that's your financial life, you should be able to see Jesus there in the center of it. So that when you go to one place to another, God is always there. You can always ask God, may problema ako dito sa business ko nga. Lord, anong gagawin ko po sa desisyon na to? Lord, sasagutin ko na ba siya or hindi? Huwag niyong ibento back si Lord. He wants the best for you, kapatid, in all areas of your life. That's why we struggle. Don't let just God be part, parang scheduled lang sa life mo. Let Him be your life. That's what it means to have Jesus at the center of it all. He wants to be your life. He wants everything revolving around Him. Hindi siya yung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hindi ganun, kapatid, si Lord. He wants to be there and everything is around Him. So kahit na tumaas ka sa area na to, bumaba ka dito, lumagapak ka sa area na yan, God is still there in control of it. But the thing is, nasang compartment si Lord? Sana doon naman sa may karne. Kapatid, pray entirely. Whatever you care about, whatever you are burdened about, whatever you are scared about, whatever you are worrying about, kapatid, it's on God's heart because hindi dahil I wanna show off kung ano yung kapangyarihan ko, hindi just because He loves you. Sabi mo sa katabi mo, but first pray. Whatever decision that is in whatever area of your life, but first pray. Manalangin, kapatid. And then, what can we learn in the life of Jesus? Pray persistently. Sabi nga niya, day and night. Do not give up. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. Sabi mo sa katabi mo, always pray. Pray persistently, kapatid. Pray persistently. That's what Jesus is teaching His disciples. Pray persistently. And there is one verse in the Bible, kapatid. In 1 Thessalonians 5:17, if you want a short verse, hindi po Jesus wept. Hindi po kasi naka-encourage masyado yung nagdadalamhati si Jesus. Na-encourage siya, pero hindi siya yung i-quote mo. So pag tinanong ka, give me a short verse in the Bible, 1 Thessalonians 5:17, pray continually. In others translation, never stop praying. In KJV version, sinabi niya, pray unceasingly. Do not give up. Do not give up. Do not give up, kapatid. Do not give up seeking the presence of the Father. Do not give up praying. Keep on praying. Keep on praying. Because when you are praying, you're just choosing the presence of God, being still in the presence of God. One of great moments in the Bible was when Jesus was baptized by John the Baptist, kapatid. When the Father opened the heaven and He was so proud to His Son and He was saying, I'm so proud of my Son. This is my Son. I am so glad of Him. I am overjoyed about Him. My Son in whom I am well pleased. When the heaven opened, there was a dove-like, the presence of God who come upon Jesus after He was baptized. And one thing we need to know about doves, kapatid, doves do not land on something that is not still. Pagka magulo sila, hindi lalapit yung kalapati doon, kapatid. When you are still, that's when the dove comes upon you. If you wanna let the presence of God bring manifestation sa inyo, kapatid, be still. That even when you're persistently praying, Lord, naghihintay ka, be still. It was Max Lucado
who said there are 4 thoughts that we can give to God in prayer. If we're gonna relate that to the life of Jesus, if it's a lifestyle, sabi niya, the first thought that you give to God is your waking thoughts. Ibig sabihin, pag dilat pa lang ng mata mo, pagising mo sa umaga, it should be, God, thank you for my life. Don't worry about the social media. Kung anong nakapost dyan, nakapost pa rin yan after 3 hours. Kung sino ang hinahanap ng gobyerno, hinahanap pa rin nila yan after 1 day. Hindi magbabago yan, kapatid. So you can just block off the distraction, find a private place, and in that moment ng paggising mo, Lord, thank you. The best prayer in the morning is say, God, you've given me this life. Guide me today. Lead me today, God. Saan man ako pupunta, be with me, Lord. Kausapin mong Panginoon, Lord, samahan mo ko May interview ako today. Lord, samahan mo ko, kakausapin ko yung boss ko today. Lord, samahan mo ko kasi hindi kami okay ng nanay ko ngayon, bababa ako mamaya. Baka kung anong mapag-awayan namin, Lord, samahan mo ko. Waking thoughts, kapatid. How do you want your day to go? Seek the presence of the Father. Sabi niya, Psalms 25:4-5, show me your ways, Lord. Teach me your path. That is a great prayer. Show me your ways, Lord. Guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. So if God is not part of your morning, He will never be part of the whole day. Sabi pa, let the morning bring me word of your unfailing love. Because God loves you, He will not lead you to a path unrighteous. He will not lead you to a path to destruction. Because He loves you, kapatid. He loves you so much. Sabi nga niya, for I have put my trust in you. Show me the way that I should go, for I give you my life. My life belongs to you. Your waking thoughts, kapatid, it's so important. Another thought, sabi nga, give God your waiting thoughts. Ito yung sinasabi ko, that even in the time that you're waiting for the restoration ng family mo, waiting for the salvation of your family, your friend, waiting sa promotion mo, waiting sa increase, waiting sa breakthrough, waiting na magkaroon ng saysay yung pinagtatrabahuhan mo, waiting, kapatid, give God your thoughts. Give God your thoughts. Dahil sabi nga, let all that I am quietly before God. Be still. Be still. Do not give up. Keep on praying. Sabi, my hope is in who? In the Lord. Psalm 46:10, be still and know that I am God. Nanalangin ka, hindi mo pa nakikita yung sagot. Be still. Be still. Be still, kapatid. Pray and do not give up. Because our hope is not in someone who is temporary. Our hope is someone who is eternal. Our hope is not on something that do not last. Our hope is on someone who lasts forever. Our hope is in the God who is good in every way. He's God. He's God. Know that He is God. If you are that, kapatid, hindi ka mapakali, hindi ko makita, and you wanna give up on prayer, right now, declare that over your heart. Be still and know that He is God. Because God knows what you are waiting upon. Sabi, give God your whispering thoughts. Pag sinabing whispering thoughts, kapatid, you don't have to pray out loud for you na marinig ng Panginoon. Most of the times, it is the whispering voice that is the loudest to God. Pag sinabing whispering thoughts, kapatid, ito yung mga panandaliang moment, Lord, ito na. Nasa kalagitnaan ka ng trial, nasa kalagitnaan ka ng tukso, Lord, save me here. Kahit hindi mo, may pinapanalangin ka sa bahay mo ng salvation ng kapamilya mo, hindi ka naman dun,
I rebuke you in the name of Jesus. Na ba natutulog yung asawa mo, yung anak mo? Syempre, di ka makakapag-pray ng gano'n. Nilay hands mo, I rebuke you, I deliver you in the name of Jesus. Kapatid, sometimes yung dadaan ka, Lord, save my father. Lord, encounter my wife. Even in the whisper, kapatid, God can hear you the loudest. And every moment we have that, a chance to give our whispering thoughts to God. And then the last is, give God your waning thoughts. Pag sinabing waning, kapatid, ito yung nagdi-diminish, nanghihina, nagfi-fade. And at the end of the day, after all that you have gone through the day, kapatid, whether victory or sorrow, whether joy or mourning, whether it's a celebration or grief, at the end of the day, you look back and say, God, I saw you there. Pagod na ako, Lord, pero thank you, nakita kitang kumilos doon. Sarap. Na kahit makatulog ka, kapatid, sa panalangin na to, there's no better place than to sleep in the arms of the Father. Even at the end of the day, you can say, God, thank you. And tomorrow, I will continue to give you my waking thoughts. I used to feel so guilty when it comes to prayer. I'm a pastor. I do a lot. Daming puno sa schedule and it's easily say, pagod ako, Lord. Pasensya ka na, hindi. But when I learn the kind of prayer that Jesus has shown to us, He's just loving on the Father, that every time, kahit nasa grab ka, nasa daan ka, I can talk to my Father because He's always with me. I'm aware that He's there with me. Wherever I go, kahit magbanyo ako, He's always there with me. So even in the bathroom, I can say, God, thank you so much. Lord, tulungan mo lang ako kasi hindi ko talaga kaya. May isa pang laban, Lord, but I know you're with me. That's a prayer, kapatid. Whatever your thoughts are, even if it's just a thought, asking for forgiveness, God, nahihiya ako, but I'm gonna give you my thoughts. Sorry, Lord. God will give what is just for you. Psalms 121. Indeed, He who watches over Israel, He never slumbers nor sleeps. Hindi siya nakakatulog at hindi siya natutulog. So you are safe in the presence of God. But the question is, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Will He find faith here in CLC? Will He find faith in the first row, second row, third row, fourth row, fifth row? Even at the last row of this room, will He ever find faith? Because here we have a God, a Father who's always asking us to come to me, come to me. Not for anything, not because He's waiting for you to do something for Him, but because He just wants you to enjoy His presence and say, God, thank you for loving me. Because that's what the Bible said, to cast your cares to Him because He cares for you. He cares for you more than you know, kapatid. He cares for you more than you can imagine. If there is one constant in the life of Jesus, it is the Father who loves Him until the end of His life here on earth. The same thing with us. He's not a God that changes. Hindi siya nagbabago, kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. So kung inibig ka niya nung una mo siyang nakita, natagpuan, hanggang ngayon iniibig ka ng Panginoon. God wants to set you free if you have that guilt. Dahil di ka nakakapag-pray, ayoko nang lumapit kasi nakakahiya. Pause. I rebuke that in the name of Jesus. God wants you to be free from that guilt. Because here's what prayer is demonstrated by Jesus.
He's just seeking the presence of the Father wherever He goes, whatever He does, because He's always with Him. He will never leave him. He will never forsake him. The same way He's saying to you right now, I will never leave you. I will not forsake you. I will not forget about you. I will not abandon you, especially in your lowest. If the unrighteous judge can give justice to the widow, how much more a loving Father in heaven.